Ang kanser ay isa sa mga pinakanakakatakot na sakit sa mundo. Hindi ito mahulaan at kadalasan ay imposibleng gamutin. Nakokontrol lang ito. Pero may isang bagay na nagbibigay ng kaunting ginhawa. Hindi ka mahahawa rito. Galing ito sa sarili mong selula na naging suwail. Iyan ang akala natin noon. Pero nagbago lahat noong 2013. Isang lalaki ay unti-unting nilalamon ng mga agresibong tumor na mula sa ganap na ibang species. Ang natuklasan ng mga doktor ay magpapakwestiyon sa lahat ng alam nila tungkol sa sakit. Noong Enero, 2013 isang lalaki ang dinala sa abalang ospital sa Medellin, Colombia. Masama ang kalagayan niya, mabilis pumapayat, tuloy-tuloy ang lagnat at may HIV. Nakontrol ito dati ng gamot pero huminto siya ilang buwan nang nakalipas. Kahit alin sa mga ito ay maaring naging sanhi ng emergency sa kalusugan o kaya naman ay lahat ng ito na pinagsama-sama. Hindi bihira ang HIV sa Colombia at di tulad sa maraming bansa dahil sa kahirapan at mas mahinang infrastrukturang medikal, mas kaunti ang nakakasunod sa pangangalaga at gamutang kailangan para mabuhay ng pangmatagalan. Ang mga unang sintomas ng pagkapagod, ubo at pagbagsak ng timbang ay tugma sa diagnosis na ito. Ngunit ang pamamaga ay hindi pangkaraniwang epekto at mas lalo pa silang nagulat nang mas mapagmasdan nila ito ng mabuti. Malubhang lagay ng lalaki kaya isinailalim siya sa maraming pagsusuri. Lumabas na biglang tumaas ang antas ng HIV sa kanyang katawan. Kumuha sila ng mga sample ng dumi at nalaman nilang may tapeworm infestation sa kanyang digestive tract. Ito ay ang Hymenoplevis nana o dwarf tapeworm, isang karaniwang bulate sa tao lalo na sa may katamtamang klima. Pero ang pinaka-nakababahalang bahagi ng kalagayan ng lalaki ay lumabas sa x-ray. Punong-puno ng mga tumor ang buong katawan niya. Hirap huminga ang lalaki at hindi ito akma sa ibang sanhi ng kalagayan niya. Lumabas sa x-ray na sa baga at lymph nodes nakapokus ang tila kanser. Bagamat may benign tumor na ligtas tanggalin, madalas ang dami ng tumor ay senyales ng malignant na kanser kaya agad kumuha ng biopsy. Sa pagsusuri ng mga selula ng kanser sa mikroskopyo, mas naging kakaiba ang kaso. Ang mga selula ay hindi tulad ng typical na selula ng kanser at hindi mukhang mula sa tao. Mabilis lumala ang kalagayan ng lalaki. Ang kakaibang banyagang mga selula ang naging sanhi ng mga tumor na kasing laki ng bola ng golf sa kanyang mga lymph node, dahilan upang mahirapan siyang igalaw ang kanyang ulo. Palala ng palala ang hirap niya sa paghinga. Hindi makakatulong ang karaniwang chemotherapy para sa kanser dito dahil hindi tiyak kung paano tatargetin ng mga chemical ang parasitikong impeksyon. Ngunit nagsisimula pa lang ang kanyang pamana bilang isa sa mga pinakakakaibang kasong medical sa kasaysayan. Bihira ang tunay na misteryong medical sa ospital. Para sa mga nagsisikap na magligtas ng buhay, maaari itong maging isang bangungot. Para naman sa mga pathologist, maaari itong maging katuparan ng kanilang pangarap. Nang ginamit ang mas makapangyarihang mikroskopyo, naging malinaw na hindi ito malulutas sa ospital. Ang nakita sa biopsy ay isa sa mga pinakanakalilitang nakita ng sinuman sa ospital. Ang mga selulang ito ay hanggang 10 beses na mas maliit kaysa karaniwang cancer cell, kaya nakakalito ang resulta ng scan. Pinadala ng ospital ang mga scan sa mga pathologist na ibang ospital at research center na kausap nila. Isa sa mga siyentipiko ay si Dr. Atis Muhlenbach, mananaliksik at pathologist sa Centers for Disease Control and Prevention. Para kay Muhlenbach, kakaiba ang nakita niya. Ang mga sample mula sa biopsy ay hindi tugma sa anumang kondisyon na nakita niya dati. Para silang kumpol ng silulang dikit-dikit at kakaiba kumilos kumpara sa normal na silula ng kanser ng tao. Noong una, inisip niyang slime mold ito. Ang malinaw lang, gumagalaw at mabilis dumami ang mga selula tulad ng ibang cancer cells. Mas mapanganib nilang pinapalitan ang kakumpetensya kaysa sa karamihan ng human cancer cells. Para kay Muhlenbach, maaaring bantay ito sa mismong buhay. Sa Colombia, nananatili pa rin ang lalaki sa ospital at misteryo ang kanyang kondisyon. Dahil hindi tugma sa medikal na tala ang posibleng cancer, nagtuon ang ospital sa palliative care. Mahigit 2 buwan pa bago dumating ang unang malaking pag-unlad sa kaso. Nagsagawa ang CDC ng malawakang PCR testing sa mga sample mula sa ospital sa Colombia para suriin ang genetic material ng iba't ibang posibleng sanhi. Nang gumalik ang DNA mula sa tumor tissue, hindi ito tumugma sa kahit sinong tao. Oo, may cancer ang lalaki pero hindi yon ang kanyang cancer. Ito ay mula sa impeksyon ng tapeworm sa loob ng katawan niya. Unang beses na may banyagang organismo na lumipat ng kanser sa tao na nagdulot ng kakaibang sakit. Binago ng resulta ang direksyon ng investigasyon mula simpleng paghahanap ng sakit naging mas nakakabahala. Noong 2013, sinubukan ng mga doktor sa Colombia na bigyan siya ng diagnosis na small cell lung cancer. Mas maliit lang ang mga selula pero halos magkapareho. Nang malaman ang tamang diagnosis at DNA ng bulate, huli na dahil kumalat na ang kanser sa katawan ng lalaki at lumala na ang kalagayan niya.
Nakaratay siya sa kama, hirap huminga at namatay makalipas ang 72 oras bago magplano ng gamutan. Ngunit nanatili ang misteryo. Mas mahaba pa ito ng halos 300 beses kaysa natitirang buhay ng lalaki. Nabuhay siya ng 3 araw matapos ma-diagnose, pero inabot ng 2 taon at kalahati bago makumpleto ng siyentipiko ang genetic sequencing para matukoy ang mutations ng kanser ng bulate sa tiyan. Sa 2 taon, ilang pagsusuri ang lumabas na positibo sa DNA ng tao pero lahat ay mali. Ang selula ng bulate sa tiyan ay kahawig ng small cell lung cancer kaya paulit-ulit na naipasa ang mga maling resulta. Hindi napansin ng mga siyentipiko ang mga palatandaan na nasa harap na nila. Pero habang tinitingnan ng mga doktor at mananaliksik ang baga ng lalaki, ang totoong nakakatakot na nangyayari ay nasa loob ng kanyang bituka. Ang bulate sa tiyan ay kabilang sa pinakakadiring nilalang. Sinisakop nila ang digestive tract ng tao, sumisipsip ng parehong sustansyang kinakain ng tao at patuloy na lumalaki. Dahil dito, nagkaroon ito ng kakaibang tagahanga bilang pampapayat. Pero di tulad ng dieta at ehersisyo, ang bulate sa tiyan ay mapanganib sa tao. Karamihan sa mga bulate sa tiyan ay nagpaparami sa pamamagitan ng dumi ng tao. Napupunta ang mga itlog ng bulate sa dumi na pagkatapos ay pumapasok sa sistema ng imburnal at nakakain naman ng ibang mga hayop ang mga itlog. Napipisa ang itlog ng bulate sa pansamantalang host bago makahanap ng panibagong tao na magiging host sa kanilang buhay bilang adult. Nakakadiring siklo ito ng buhay pero kaya ng karamihan maliban sa isang uri, ang dwarf tapeworm. Bihira itong lumampas ng 1.2 pulgadang haba at 0.04 pulgadang lapad. Dahil dito, mas mahirap itong makita at mas mahirap tanggalin. Katulad ng ibang bulate, kumakapit ito sa bituka gamit ang mga kawit at pangsipsip. Pumapasok ito sa katawan sa pamamagitan ng mga itlog nito na madalas na naipapasa sa kontaminadong pagkain. Pero ang ginagawa nito kapag nasa loob na ng katawan ang siyang dahilan kung bakit mas delikado ito kaysa inaasahan. Patuloy lang ito. Sa isang host na angkop para rito, pwedeng mangitlog, mapisa at magsimula ulit ang siklo. Hindi karaniwan ng isang tao ay magkaroon ng mahigit sa isang tapeworm ng ibang species, kaya't nagkakaroon ng pagkakataon ang parasite na lumaki ng nakakabahala ang haba sa ilang mga kaso. Mas delikado kapag may competition sila dahil pwedeng lumobo at mawalan ng kontrol ang populasyon ng dwarf tapeworm kung hindi magagamot. Diyan na nagsisimula magkaroon ng seryosong epekto sa paggana ng katawan na nagdudulot ng mabilis na pagbagsak ng timbang habang biglang dumarami ang populasyon ng mga ito. Tulad ng anumang selula, ang mga selula ng tapeworm ay maaring magbago kapag sila ay nagpaparami. Laging may panganib ng kanser sa anumang organismo, pero kapag ang mas maliit na organismo ang nagkaroon ng kanser, mas malabong mapansin ito ng mga tao at malamang na mabilis ding mamatay ang nahawaang nilalang. Pero sa pagkakataong ito, masyadong naging maginhawa ang kapaligiran. Dahil sa kakulangan ng paggamot at resources, pinabayaan ng lalaki na napunta sa ospital sa Medellin noong 2013 na magkaroon ng kolonya ng bulate sa tiyan. Nagkaroon ng kanser ang isa at bago ito mamatay, nailipat sa kanya ang mutated na selula. Epektibong napapalaki ng sariling tumor ang parasito habang nabubuhay sa loob ng organismo at dumarami ito kasabay nito. Habang lumilipas ang panahon, tila may mas kakaibang nangyari. Parang napagtanto ng cancer na mas magiging magandang tiraan ang host kaysa sa bulating lata. At dito nagsimula ang isa sa pinaka-nakakadiring pagtaka sa kasaysayan ng medisina. Pero paano nabuhay ang mga selulang may cancer mula sa ibang organismo sa loob ng immune system ng tao? Ang totoo, lahat tayo ay may mga parasito. Laging may bilyon-bilyong mikroskopikong organismo sa katawan ng tao na gumaganap ng kapwa-pakinabang na papel. Bagamat walang tiyak na bilang, karaniwan ang bulate sa bituka at mga mite sa balat at buhok. Kadalasan tahimik lang silang namumuhay sa katawan ng walang masamang epekto o napapatay ng immune system. Pero hindi ito ang karaniwang tao. Ang mga bulating lata at kanser ang pumatay sa lalaki sa Medellin, ngunit matagal nang nakatadhana ang kanyang kapalaran dahil sa pagiging HIV positive niya. Ngayon, maraming may HIV ang namumuhay ng normal basta't regular umiinom ng gamot. Dahil dito, natutuloy nila ang gamutan at naabot ang undetectable status, kaya hindi na ipapasa ang virus sa partner o anak. Pero kapag napabayaan ang gamutan, agad nagkakaproblema. Dati, ang HIV ay tinuturing na hatol sa kamatayan dahil nauuwi ito sa AIDS na sumisira sa immune system at inaalis ang kakayahan ng katawan laban sa sakit. Karamihan sa mga namatay sa AIDS ay hindi mismong virus ang dahilan, kundi mga sakit sa paghinga o impeksyon na kayang labanan ng malusog na tao. Sinisira ng virus ang dami ng mga selulang CD4 o puting selula ng dugo. Ipinakita ng mga pagsusuri na ang bilang ng puting selula ng dugo ng pasyente ay nasa 2% lamang kumpara sa normal na bilang ng isang malusog na tao.
Siguradong dudurugin ang hukbong, may 2% lang ng sundalo sa digmaan. Agad mapapansin ang hindi nagamot na impeksyon ng bulate sa malusog na tao dahil sa mabilis na pagpayat, ngunit karaniwan itong nananatili sa sistemang panunaw. Hindi ganoon ang kaso rito. Dahil sobrang hina ng natural na depensa ng tao, nagawang salakain ng mga mutanteng silula ng bulate ang mismong mga pader ng bituka. Mula doon, nagsimula silang dumaloy ng maayos sa dugo. Di nagtagal, napunta na sila sa mga lymph node at sa kanyang mga baga kung saan sila dumami. Habang ang mismong uri ng bulate ay nanatili pa rin sa kanyang sistemang panunaw, ang mga mutanteng selula ay nakahanap na ng bagong tirahan, isang tirahan na hindi tugma sa patuloy na pamumuhay ng host. Masaklap, lahat ng ito ay sana maiiwasan. Madaling isipin na nagamot o nakokontrol ng HIV. Para sa karamihan ng tao sa Estados Unidos at Europa, sagot ng kanilang insurance ang mga gamot nila sa HIV at maaari silang magpatuloy sa kanilang buhay basta't maingat sa pag-inom ng gamot. Tinatayang 630,000 katao kada tao na namamatay sa AIDS sa buong mundo. Sa ibang bansa, kulang ang infrastruktura kaya umaasa ang marami sa mga programang gaya ng USAID para sa akses sa pangangalagang pangkalusugan. Marami sa may HIV ay takot lumantad, ngunit pangunahing sanhi ng siklo ng kamatayan ay kahirapan. Maraming tao sa mga bansang gaya ng Colombia ang hindi kayang bumili ng gamot kung wala silang sapat na coverage. Hindi man tiyak kung ito ang nangyari sa biktima, ang kakulangan sa pagpapatuloy ng kanyang anti-HIV na gamutan ay nagbukas ng daan sa pamemeste ng parasito na sana ay naiwasan. Nakakalungkot, may gamot na tinatawag na praziquantel na ginagamit para gamutin ang iba't ibang uri ng impeksyon ng parasitikong bulate. Ginagamit ito para gamutin ang impeksyon sa mga alagang hayop, pero maaari rin itong gamitin para gamutin ang mga tao. Karaniwang nire-reseta ito laban sa bulate sa tiyan, ngunit kailangan pa rin ng sapat na kaalaman at akses sa gamot para makuha ito. Sa kasong ito, wala siya ni alinman sa dalawa. Karaniwan, ang gamot ay nagkakahalaga lang ng 7 hanggang 20 sentimo sa maraming umuunlad na bansa, kaya isa ito sa pinakaabot kayang lunas. Pero hindi pa rin niya ito nakuha ng kailangan niya. Dahil sa sunod-sunod na hindi pagkakaintindihan, namatay ang pasyente. Walang nakakaalam kung huli na ba para mailigtas pa ang lalaki pagdating niya. Tumaas ang viral load niya sa HIV at baka dahil matagal na siyang walang gamutan, mahirap na itong baliktarin. Ngunit ang impeksyon ng tapeworm na naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay nagagamot sa mas mababang halaga kaysa isang bote ng tubig. Kung ang lalaking ito ay nakatira sa isang bansa na mas mababa ang antas ng kahirapan at mas matatag ang sistemang pangkalusugan, malamang na nailigtas na siya bago pa lumala ang kanyang kalagayan. Nasa ilalim sana siya ng pangangalaga ng isang doktor na nagmomonitor ng kanyang gamutan sa HIV na sana ay kumontak sa kanya bago pa siya mawala ng gamot ng ilang buwan. Dumating siya may bulate sa tiyan na naging cancer na mula sa ibang organismo kaya nawalan ng saysay ang access sa world-class na pathologist. Walang ospital ang kayang mag-diagnose nito agad, lalo na kung walang espesyal na tulong. Hindi pa ito nangyari dati at ang nakakatakot, mauulit pa ito. Nang malaman ng mga tao ang kaso ng lalaking nagkakanser dahil sa bulate sa tiyan, marami ang nagtatanong kung posible rin itong mangyari sa kanila. Hindi, pero oo rin. Ang mga nangyari sa lalaking ito ay dahil sa maraming pagkukulang sa iba't ibang antas. Pinabayaan lumala ang kanyang kalusugan hanggang hindi na makontrol ang impeksyon at kulang sa kagamitan ng ospital kaya hindi siya na-diagnose at nagamot agad. Ang distansya at kakulangan ng direktang pag-aasikaso ay humadlang sa pagsisikap ng CDC na ma-diagnose siya. Ang H-Nana ay isa sa pinakakaraniwang parasito sa mundo na nakakahawa ng hanggang 75 milyong tao taon-taon. Para sa marami sa kanila, ito'y halos nakakainis lang na impeksyong mawawala rin sa isang gamutan ng mga tableta. Para naman sa iba na walang access dito, ito'y magiging matagalang sakit na maaaring mapaikli ng kanilang buhay. Pero sa 75 milyong katao na halos katumbas ng pinagsamang populasyon ng United Kingdom at Ireland, malamang na marami rito ang may HIV, lalo na sa mga umuunlad na bansa. Ngayon, lahat sila ay maaaring vulnerable. Batay sa nalalaman natin ngayon, ang kaso ng lalaki na may cancer na dulot ng bulate sa bituka ay hindi simula ng isang bagong uri ng parasitikong epidemya o kakaibang mutasyon na sumasakop sa ating species. Ginagawa lang ng parasito ang lagi nitong ginagawa. Kumakain, lumalaki, nagmumutate at dumarami. Ang pagkakaiba ay ang kapaligiran sa loob ng host na nagbigay daan para ang mga prosesong yon ay lumala ng walang hadlang. Bihira, nakababahala at nakamamatay ang kinalabasan para sa isang lalaki, ngunit nagdulot din ito ng mas malawak na pag-aalala. Sa tamang kondisyon, maaaring may kahalintulad na kahinaan din ang ibang pasyente sa buong mundo. Ang pinakamasamang senaryo na kinatakutan ng marami ng kumalat ang balita tungkol sa kakaibang kaso ay hindi naman nangyari, sa kabutihang palad. Walang bagong uri ng cancer na basta nga lang lumipat mula sa bulate sa bituka papunta sa tao. Sa halip, natutuklasan natin ang bagong kahinaan sa sarili nating katawan.
Kung bumaba ng husto ang ating natural na depensa, nagiging mahina tayo hindi lang sa sarili nating mga selula na bumabaliktad laban sa atin, kundi pati na rin sa mga parasito na maaring makahawa sa atin gamit ang sarili nilang mga selula. Ibig sabihin, baka kailangan nating muling pag-isipan kung ano ang cancer. Unang beses natin nakita ang banyagang selula na lumago sa tao gamit ang dugo at bayong ng katawan para lumaki at patayin ang host. Hindi ito isang planadong parasitikong impeksyon. Para itong isang tao na pumunta sa isang eat-all-you-can na buffet at kumain hanggang magkasakit siya. Lalong humina ang lalaki at naging mas matakaw ang mutated na selula ng bulate sa tiyan. Kung nangyari na ito, pwede itong maulit kaya mas magiging maingat ang mga pathologist sa pagtingin sa biopsy para matiyak na hindi sakit ng tao ang kanilang sinusuri. Hindi ito ang tanging kwento ng medical na katatakutan tungkol sa parasito. May ilan pang sumasakop ng buo. Panuurin ang pinakamasakit na parasito na umaatake sa tao. Para sa nakakakilabot na detalye o i-click ang video na ito.